wig, ang kakaibang outfits at crazy makeup dahil dumating na sa Pilipinas ang international pop superstar na si Lady Gaga. Alas 8 kagabi nang lumapag ang private jet ng international superstar at pop icon sa NAIA Terminal 1. Agad itong dumiretso sa kanyang hotel at bandang 8:25 p.m. ay dumating na siya sa Makati Shangri-La Hotel kung saan sinalubong siya ng kanyang mga fans na ilang oras ding naghintay para lang masilayan siya. And when she did arrive, Lady Gaga did not disappoint. Suot ang kanyang black leather jacket at skirt, halos 6-inch heels at ang signature Lady Gaga hairstyle. Agad siyang lumapit sa kanyang mga fans para magpa-picture at i-autograph ang kanilang mga dalang memorabilia. Gaga booklet, yay! I'm so happy that I got to meet Lady Gaga in person, up close, and she even held my hand. You know, I was saying that, I love you, and then biglang she said, I love you too. Yeah, I was the first one kasi I was around the area waiting for her talaga. At syempre, gaya ng inaasahan, nagsilabasan rin ang mga Lady Gaga impersonators. I just arrived, they thought I was Lady Gaga. Yeah. Nagkagulo yung mga cameraman. Kaya sabi ko, no, it's not me. From Cavite City, bumiyaya ako ng 7 a.m. May meetups kami ng mga co-little monsters ko. Sabay-sabay kami pumunta dito, mga 1 o'clock. Maliban sa mainit na pagbati ng kanyang mga diehard fans, sinalubong rin si Lady Gaga ng kontrobersya. Ngunit sa gitna ng ilang protesta laban sa infamous pop superstar, marami pa rin ang naghahangad na makapunta sa kanyang Born This Way Ball Tour na siyang magiging pinakaunang major event na magaganap sa SM Arena sa May 21 at 22. Magandang hapon po. Kasama ko po ngayon si Mother Ricky. Mother Ricky, anong masasabi mo kay Lady Gaga? Gagang-gaga talaga, di ba? Lalo ikaw, ganda mo ngayon, nakakagaga rin, di ba? Thank you po. Ibang klase kayo. Mother Ricky, balita ko meron ka daw hair and makeup trends 2012 event. Ito yung samahan ng lahat ng hairdresser nationwide na kung saan ay maglalaban-laban. It is gonna be on the 23rd, on Wednesday, sa Miyerkules na po ito. At ang lapit-lapit dito lang sa Element at Centrist, GMA7, diretso ka lang ng EDSA. Pagdating mo ng Canton Quezon Boulevard, yun na ang Element Centrist. Mother Ricky, kung nagkwento mo sa akin, ano yung mga mangyayari doon sa event na yun? Magkakaroon kami ng trade exhibit, magkakaroon kami ng seminar, at importante yung labanan ng lahat ng hairdresser nationwide. Yung mga taga Mindanao, Visayas, Luzon, magpupuntahan dito, maglalaban-laban silang lahat. And we have 4 categories from bridal to creative makeup to creative color for men and men's cut. Tapos yung mananalo dito, ilalaban naman ng Pilipinas on October 23 sa Jakarta, Indonesia for the 16th Asia Pacific. Diba? Wow, naku naman. Sa mga hairstylist, makeup artist, pumunta na po kayo. Go nang go. Imbitahan niyo po sila, Mother Ricky. Okay, sa lahat po ng mga isang gunting sa Suklay graduate ko, sa lahat ng hairdresser salon, magkita-kita po tayo Miyerkules na po sa Element Centrist. Ang masasabi lang natin, go, go, go! Go, go, diba? go! Thank you very much, Mother Ricky. My pleasure. Salamat po. Thank you. All right, this week magsisimula na ang nationwide search ng Prodigy, the battle for the big artista break. At magpapakitang gilas na ang ating mga kapusong Pangasinense sa hapon sa SM Rosales during the auditions. Makakajamit pa nila mga kapuso stars na magpo-perform doon. So if you have the looks, the talent, and the star qualities, sugod na sa darating na Prodigy auditions. May 26, SM Baguio, SM San Pablo, SM Naga, June 1, SM Bacolod, SM Cagayan de Oro, June 2, SM Iloilo, SM Davao, June 7, SM Cebu, June 9 sa Ilocos. Bibigyan po namin kayo ng update kung saan po sa Ilocos. June 14, SM Batangas, June 16, SM Pampanga, June 20 to 21, MOA. For more details, visit Prodigy official fan page on Facebook. At kung papalarin kayo ngayong linggo, ang PhilAm na si Jessica Sanchez ang magiging first Asian at youngest American Idol. Papanoorin po natin yan sa SC Special Report. Pinoy Idols ngayon po. Thank you, Mother Ricky. Thank you. Magkakagulo naman ng Pilipinas, Thank diba? you. Okay. American Dream.
Na ang isang Pinay na ang ina ay nakipagsapalaran sa Amerika is now one winning song away mula sa pagiging pinakaunang Filipina-American Idol. Last week bilang parte ng Final 3 ng nasabing singing competition, 3 kanta ang inawit ni Jessica. Ang isa ang kantang I'll Be There na pinili ng record producer at advisor nilang si Jimmy Iovine. Ang crowd pleaser na I Don't Wanna Miss a Thing na kinanta mismo ng idol judge na si Steven Tyler. At ang kantang My All na pinili ng judge na si Jennifer Lopez para kay Jessica. Magandang pagkakataon rin ito upang isang gown na gawa ng Pinoy designer na si Oliver Tolentino ang naisuot ng Pinay contestant during that crucial week kung saan napatalsik nila ang favorite na si Joshua Ledet. The dress that she wore is made of the flowy silk in purple. Sinabi nila na naisuot daw yung purple gown. Doon ako talaga natuwa at pwede ko na sabihin na talagang sinuot na ni Jessica Sanchez yung gown. Todo ang suporta ng mga Pinoy sa Amerika at maging dito sa Pilipinas. Lalo pat sa 12 taon ng American Idol, si Jessica lamang ang bukod tanging umabot sa finale ng pinakasikat na singing competition ngayon. Matatandaang sumali na rin noon ng ilang Filipino-Americans tulad ni na Season 3 9th placer Camille Velasco, Season 5 Top 24 contestant Sway Penala, Season 6 Top 16 AJ Tabaldo, Season 7 Top 24 Ramiel Malubay, 10th Season Top 11 Thea Mejia, at ang highest placer so far, Final 3 finalist ng Season 3 na si Jasmine Trias. Sa darating na Huwebes, Jessica will sing her heart out laban kay Philip Phillips ng Leesburg, Georgia. Jessica, good luck, and I know you're gonna do your best. I believe you. Now all the Filipinos, all the Filipino Americans, the Mexican fans are voting for Jessica, and she has a great chance of winning. Good luck, Jessica. I know you're gonna do great, and I know you're gonna win this. Filipinos all the way, mabuhay tayo. I'm sure with all the Filipino support and your talent, mananalo ka. Good luck! Manalo ka, matalo ka, okay lang kasi sa aming lahat panalo ka pa rin. Tutukan ang pinakabagong handog ng Oscar Films, The Hangover. And malay mo, baka magustuhan ako at bukas ako na ang opening act sa concert nila sa US of A! Yahoo! Party! Exclusive! Jenny Lee Mercado may revelasyon tungkol sa birthday gift sa kanya ni Luis. Susunod na, Chris Bernal, pwede nang mag-asawa? Ang Kapuso Drama Princess, live na live sa Don't Lie to Me Reloaded.